Henesis Kabanatang 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eleazar?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong to ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na mamanahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay, at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakan niya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at maglilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisibalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreyo." At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito, ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, ang mga Sineyo at ang mga Sineseyo at ang mga Sedmoneo at ang mga Heteyo at ang mga Periseyo at ang mga Refaim at ang mga Amoreyo at ang mga Kananeyo at ang mga Gergeseyo at ang mga Jebuseo."